Sa pagpasok ng bagong taon, maraming Pilipino ang nagsiset ng fresh goals mula sa pag-iipon, pagbawas sa gastos, hanggang sa paghahanap ng mas matilinong paraan para palaguin ang pera. At kung isa ka sa mga taong naghahangad ng gawing mas stable at mas secure ang iyong finances ngayong taon, malaking advantage ang pagkakaroon mo ng 50,000 pesos na puhunan or savings. Tuwing dumarating ang bagong taon, lahat tayo ay may bagong goals. Magpapayat, mag-iipon, magsisimula ng business at kung ano-ano pa. Pero kadalasan, nakakalimutan natin na ang pera rin ang isa sa pinakamalakas na tool para magbago ang buhay natin. Kaya kung may hawak kang 50,000 pesos ngayon, mula sa ipon, bonus o 13-month pay, ito na ang tamang oras para itanong. Paano ko ba mapapalago ito? Ano ang pinakamatalinong gawin dito bago matapos ang taon? Marami ang mabilis na nauubos ang ganitong halaga sa mga bagay na panandalian lang. At dito, tuturuan kitang hindi lang basta gastusin, bagkus papaikutin natin ang 50k mo para magtrabaho para sa'yo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 4 na matalinong paraan kung paano mo mapapakinabangan ng pera. At naniniwala ako sa pang-4 na paraan ang pinaka-importante sa lahat, kaya tapusin ang video hanggang dulo. Number 1. Ilagay sa tamang emergency fund. Kung wala ka pang emergency fund, ito ang unang hakbang na dapat mong gawin. Bago ka pa man magplano ng kahit anong investment or gastos, tandaan, hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimula. Ang mahalaga, may protection ka sa oras ng pangangailangan. Kaya sa extra 50,000 pesos mo, unahin mong itabi o hatiin ito bilang pangharang sa emergency. Para kung sakaling mawalan ka ng trabaho, magkasakit, o biglang may kailangang bayaran, hindi ka agad mangungutang o magugulat ang budget mo. Ngayon, huwag mo lang basta itong itabi sa alkansya o sa wallet. Gamitin ang power ng digital banking. Ilagay ito sa mga high-interest digital banks tulad ng Maya, Maribank, or GoTime, kung saan kumikita ka pa rin ang pera mo habang nakatenga. Ang tanong, bakit ito mahalaga? Kasi habang hindi mo ginagamit, kumikita ang pera mo ng 4 to 6% interest per year. Malayo sa halos zero interest ng mga tradisyonal na bangko. Ibig sabihin, habang iniipon mo ang peace of mind mo, lumalago pa rin ang pera mo nang walang kahirap-hirap. Isipin mo na lang, habang tulog ka, gumagana pa rin ang pera mo para sa'yo. Yan ang tunay na smart money move para sa sino mang gustong maging financially ready sa bagong taon. Bago tayo magpatuloy, ini-invite ko kayong i-like at i-follow ang ating channel para sa updated at karagdagang kaalaman sa usapang pinansyal. Maraming salamat. Number 2. Gawing puhunan sa maliit na negosyo. Handa ka na bang subukan ng business side ng buhay? Kung oo, ito na ang tamang pagkakataon para pagtrabahuin mo ang pera. Gamitin ang 15,000 to 25,000 pesos bilang unang puhunan sa isang maliit ngunit matalinong negosyo. Maraming paraan para mapalago ang perang yan kahit hindi mo pa kailangang magtayo ng malaking tindahan. Halimbawa, pwede kang magbenta ng pagkain tulad ng homemade snacks, milk tickets, or frozen goods. Kung tech-savvy ka naman, subukan ng online reselling. Bumili ng trendy items sa wholesale at ibenta sa online tulad ng Shopee, TikTok Shop, or Facebook Marketplace. At kung may printer or laptop ka naman, pwede mong simulan ang digital printing business para sa personalized mugs, stickers at tarpaulins. Simple lang ang goal. Kumita kahit nasa bahay ka lang. Habang hindi ginagalaw ang buong ipon mo, sa ganitong paraan, nakakapagpalago ka ng pera habang may safety net ka pa rin. Number 3. Mag-invest sa pagpapalago ng sarili. Alam mo ba na ang pinakamagandang investment ay hindi laging pera, kundi ang iyong sarili? Habang marami ang nag-iipon or nag-i-invest sa stocks at iba pang financial tools, ang tunay na long-term wealth ay galing sa skills at kaalaman mo. Kaya kung may 50,000 pesos ka, pwedeng i-allocate mo ito, gamitin para mag-enroll sa online courses o workshops na makakapagpalakas sa skills mo. Pwede kang matuto ng digital content creation, freelancing,
graphic design, or video editing. Kahit nasa bahay ka lang, malaking epekto na ito sa iyong future income. Halimbawa, si Jack, isang 24 years old na aspiring content creator. Nag-invest ng 50,000 pesos sa isang comprehensive video editing at social media marketing course. Sa loob ng ilang buwan, natutunan niyang gumawa ng high-quality videos at social media campaigns. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng freelance clients na nagpabayad ng 20,000 to 30,000 pesos kada project. Habang lumalago ang skills at portfolio niya, mas tumaas ang potential income niya sa sumusunod na mga proyekto. Lesson: ang skills mo ay parang pera na nagka-compound. Habang tumatagal at ginagamit, mas lumalago ang value nito sa merkado. Kapag na-upscale mo ang sarili mo ngayon, mas mataas ang chance magkaroon ng mas malaking kita at opportunities sa hinaharap. Number 4. Ipaalam sa kahit sino. Sa panahon ngayon, napakadaling kumalat ng impormasyon. Isang simpleng post, message, o larawan lang. Pwede nang makita ng lahat. Kaya isa sa mga pinakamatalinong money moves ay panatilihin ang financial plans sa pribado. Hindi mo kailangang ipagmalaki o ikwento sa kahit sinong iyong savings, investments, or extra income. Sa katunayan, mas malaki ang kontrol mo sa pera kapag ito ay tahimik at pribado. Bakit mahalaga ito? Kasi habang pribado ang pera mo, mas kontrolado mo ang risk at hindi ka madaling ma-pressure ng opinion o payo ng iba. Hindi mo na kailangang sumunod sa sinasabi ng kaibigan na subukan mo rin o bilhin mo na rin yan, na madalas ay nauuwi sa impulsive spending. Kapag lihim ang financial moves mo, may kalayaan ka rin gumawa ng tamang desisyon sa tamang oras at para sa tamang dahilan. Isipin mo lang, ang pera mo ay personal na proyekto. Kung ipapakita mo sa lahat, pwede itong maaapektuhan ng ibang tao. Ngunit kung pinanatiling pribado, lumalago ito ng tahimik at maayos, habang ikaw lang ang may hawak ng kontrol at desisyon. Kaya sa bagong taon, huwag mong hayaang mawala ng ganun-ganun lang ang 50,000 pesos mo. Hatiin mo ito ng matalino, sa parte sa seguridad, sa negosyo, sa sarili, at sa kinabukasan. Tandaan, ang pera mabilis mawala. Pero kung marunong kang magdesisyon, ang 50,000 pesos mo na hawak ngayon pwede maging simula ng financial freedom mo sa taong 2026.